Hello po, paano naman pag OFW? Medyo mas, ano lang 'to, mas delicate lang ng very, very light. Pero kung maka-qualify mo po ng maayos ang ating OFW buyer, wala pong magiging problema. Ito kasi po ang ating mga requirements is time-bounded, nag-e-expire. What if si OFW kumuha ng pre-selling pero pauwi na din po pala, anong mangyayari? So, kailangan talaga po kinakaibigan, kinakausap, at nagiging friend mo talaga po ang buyer mo. Most especially yung mga buyer mo na pre-selling. Kapag pre-selling kasi, di ba, naguhulog pa sila ng mga 12 months, 18 months, pinakamahaba nga 24 months. May 36 months pa. So, imaginein mo, kung magre-reserve siya ngayon, mag-down payment siya ngayon, what if bigla pala siyang umuwi? Non-refundable po yung mga na-cash out niyang down payment. Anyways, ina-explain naman to kapag nasa coordinator na or nagre-reserve na. Pero kung makakwalify mo kasi ng mas maaga si buyer, masasave up yung time mo. Paano mo masasave up yung time mo? Yun palang buyer na nagre-request ng tripping, pauwi na pala. Ano pa ang magiging employment na employed na requirements ang pwede niyang maipasa? What if mababa ang maging next salary niya sa next employment? Qualified pa ba siya? So, pag OFW, mas madami kang dapat malaman. Matutunan mo to ng mas maaga, mas smooth ang magiging next prospect buyer mo sa mga OFW. Ganito po. Meron din po tayong kinukuhang consularized SPA, consularized job contract. Ibig sabihin, pupunta sila sa embassy kung nasaan silang country ngayon. Kung London man yan, Middle East, Asia, tanungin mo na kung pwede kang pumunta ng embassy. Kailangan mo nang i-explain na meron po tayong pwedeng kuning mga requirements na nakukuha lamang sa country of origin kung nasaan ka. Hindi po pwedeng kunin sa Pilipinas. Prerequisite or yun talaga po ang requirements. I-check mo na po ang chances kung magre-renew ka ba dyan, ma'am. Ba't mo tinatanong? Kasi kung nakita mo na po ang kanyang kontrata is mag-e-expire in 8 months. Example, ngayon, July, August, September, October, November, December, March, mag-e-expire. Ibig sabihin, mag-e-expire ng March, yung mga panahon na yan po is ongoing pa ang construction. Kung magre-renew siya at decided na siyang mag-renew, okay lang. Pero ang pinaka-delicate dito is yung ipapa-consularize mo po na job contract is dapat yung na-renew na. Kasi kung ipapa-consularize mo po itong kontratang about to expire by March, mag-e-expire po kapag pinasa mo po yung old contract na naka-consularize, sayang ng panahon. Huwag na pong ipa-consularize yung kontratang malapit na pong mag-expire. Ganun po siya kasi time-bounded tayo. Meron pong mga expiry ang mga requirements natin. Kapag po mga TNT sa ibang bansa, hindi po talaga makakapag-acquire ng property sa Pilipinas dahil sila po ay walang permanent or sila po ay mga wala pong job contract dahil TNT po sila. Hindi po lahat ng may kapasidad magbayad is qualified na mag-avail. Sad to say, yan po ang totoo. Kaya nauuso po ang mga pasalo o yung mga assumed balance. Yun po ang chance nila paano sila nagkakaroon ng sariling bahay sa mga panahon na to. Kasi again, pag bank financing, pag pag-ibig financing, may mga qualifications na dapat pasado or qualified sila bago sila makapag-reserve. Sa mga requirements ng OFW, lahat naman ay meron po siya niyan. Ang dapat mo lang pong i-double check is yung nabanggit ko, yung job contract po, and yung kapasidad na makapagpunta ng embassy. About salary required naman po, madalas naman po, pasado sila sa mga requirements. I-check mo po sa kontrata na kung halimbawa 35,000 ang basic salary kailangan sa project, halimbawa istana, dapat po sa kontrata at least lampas 35,000. Lagi mo po rin po palang tatanong yung edad ng ating mga kausap. Kasi kapag mga more than 50 na, dapat malaki na ang sahod. Hindi na po sila qualified kung mababa ang sahod. Kasi pag may edad na po, short na po ang term. 5 years, 10 years, so dapat mas malaki ang sahod. Huwag kakalimutan lagi pong kasama ang marital status. Kasi ano po yan, standard po kasi yan talagang hinahanap kapag kasal na appearance, pirma, ID. Ganon din po sa mga nauna kong vlog, pareho lang din po yan. Pero ang good news, kung nakaschedule siyang uuwi ng habang ongoing ang down payment,
sabihan mo, puntahan niyo po ang developer para kung may mga iba pang ma-fill outan, mga dapat maikumpletong mga requirements. Okay lang kasi pag OFW na pre-selling, walang masyadong kailangan i-complete. Kapag mga RFO, mahirap ang OFW kasi agaran po ang pagkumpleto ng mga requirements kapag OFW. Tatanong mo po ang kapasidad kung kailan po makukomplete lahat. Basta ang mahalaga, bago po maipasok sa pag-ibig or sa bangko, dapat po valid pa ang kontrata, presently employed. Kasi pag nag-background check na po ang pag-ibig or ang banking, para ma-qualified ka, dapat employed ka talaga. Yung representative mo din po, dapat po meron kang representative na may ID. About naman po sa mga equity, depende sa developer. Meron pong tumatanggap ng over-the-counter, meron naman pong strictly post-dated check. Iba-iba naman po. Yan naman po yung nalalaman agad natin kasi kausap naman natin ang mga coordinator ng mga developer. So, iba-iba po kasi yan per developer. Kapag nag-reserve po, representative mo pa mag-fill out ng form dahil wala po ikaw. Kaya kailangan ng SPA. Ang maganda, kapag ang buyer mo po ay uuwi, sobrang smooth na ng mga pwedeng mangyari. Pwedeng isama mo sa developer para po na-update yung mga ibang mga details. Pwede po silang lahat naman po ay pwedeng magawa ng paraan kapag nakauwi po siya. Very smooth po. So, ang maganda po pag mga OFW ang kausap mo, i-video call mo po or i-messenger call mo para mai-explain mo po ng isang explanation. Ipaunawa mo sa kanya yung importansya na kailangan pong pumunta ng embassy, kailangan po talaga, lalo na sa mga project na may equity, para po ayaw natin ng problema, gusto natin smooth po ang lahat. Medyo it will take time po kapag OFW. Basta po, decided silang kumuha at interesado talaga sila at qualified. Tiyagaan lang po talaga pag OFW dahil medyo matagal po ang pagkumpleto ng mga requirements. Next topic tayo.